Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Gumawa tayo ng isang video tungkol sa chain slack. Sana nakita niyo yun. And this time, kasama sa proseso ng bike check. Again, yung bike check ginagawa yan before every ride. Okay? Kasama sa proseso na yan, ang pinakamahalaga, actually yung pinakamahalaga, dapat ito yung una kong ginawa ng video. Ang pinakamahalaga talaga is tire pressure. At sa experience ko sa mga previous videos na nilabas natin, marami ang nagtatanong tungkol sa tire pressure. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga yung tamang tire pressures para sa mga big bikes. So, i-generalize na lang natin kasi napakadami ko nang nagawang mga videos tungkol sa tire pressure. At sana makita niyo yun sa uploads. Ngayon, i-generalize na lang natin. So, kadalasan sa mga big bike, sa nakita ko sa market, ang pinakamaliit na tire sa unahan is 110. Okay? Ang pinakamaliit na tire sa hulihan ay 140. So, kung meron kayong 110 at saka 140 na set ng gulong, siguro and ito na yung mag-a-apply sa ating lahat. So 110 pataas, 140 pataas na size ng gulong. I would say, and this is based on research at experience na rin at sa mga tanong ng mga viewers, I would say na ang pinakamaganda, yung pinaka-best compromise, yung talagang middle ground na good starting point. Ito na yung talaga yung sagot sa tanong na yan. Ano ba talagang tire pressures ang dapat gamitin? It is Charan! It is 34 PSI sa front and 34 PSI sa rear. Ulitin ko, para yan sa big bikes na merong 110 na gulong sa front pataas, 140 na gulong sa hulihan pataas. Okay? So this XSR 900, this has, I think this is 180. Itong Vulcan, merong 160 rear. Plus lahat silang tatlo may 120 front. So lahat sila, okay, the Vulcan 650, the XSR 900, the 400 MK, lahat sila lalagyan natin ng 34 PSI sa front, 34 PSI sa rear. Yun yung pinakamagandang starting point, best compromise for all around riding. Now, tips lang, okay, dapat nyong i-check yung tire pressures when it's cold, malamig. Ibig sabihin, you do it every ride, before every ride. Now, siguro tanong nyo, grabe naman Man Cannot Ride kung araw-araw. Dapat ba talaga araw-araw? Well, hindi naman talaga. Ako lang kasi araw-araw ako nag-check or every ride ako nag-check kasi may pagka-OC ako. So, pero if you are riding every day, or if you're riding, let's say, 2 to 3 times a week, it is a good practice to check your tire pressures once a week. Pwede na yon once a week. Okay? Pwede na yung once a week. Now, kung sakasakaling tulad nitong XSR na garage queen forever, kasi hindi lumalabas, it is good to check the tire pressures like maybe twice a month. Or sige, sabihin na natin once a month, pwede na yon kasi kung nakatenga yung motor, dahan-dahang lumalabas o nagli-leak yung tire pressure niyan kasi yung rubber is porous. May mga maliliit na butas yan. And it's the normal thing for rubber. Okay, walang dapat ipagbahala doon. Ito, kaya ako sinama sa shot yung XSR dahil ito, 2 months ko nang hindi to na-check. By the way, hindi ko to motor. Okay? So, ako lang yung tumutulong sa kaibigan ko mag-check nito on the technical side. So, check natin to kung anong tire pressure niya after 2 months na wala nang check. Okay? Then si Octavia, yung 400 NK ko, I will reset the tire pressures kasi iba yung tire pressures na ginamit ko dito. So, ngayon tatanong nyo, bakit may iba kang tire pressure na ginagamit? Akala ko ba 34? Yan. Well, yung sabi kong 34, yun ay good starting point. Yung 34 na yun, yun yung lalaruin mo para mahanap mo yung optimum tire pressures na gusto mong gamitin. Sabi ko nga sa inyo, may pagka-OC ako. So, pasensya na. At
yung tire pressures na ginagamit ko sa motor ko, sineset ko yan every ride kasi depende yan sa kung ano yung gusto kong makuha dun sa ride na yon. Depende kung saan ako magra-ride, depende kung bagong kain ako, depende kung gaano ako kabilis magra-ride, depende kung twisties, depende kung straights, maraming factor. Pero, huwag kayong magalala, iisa-isahin natin yan sa iba pang videos. For right now, gusto ko lang i-share sa inyo yung good starting point, 34 PSI front, 34 PSI rear, tapos yung tips na it should be cold tire pressure. Okay? Now, another tip, siguro naman hindi naman kalabisan sa inyo, ang dami yung napamaskuhan, di ba? Ang yayaman ninyo, ang dami yung motor, ang dami yung helmets, ang dami yung gear, ang dami yung kung ano-ano pang borlolo sa motor. Siguro hindi naman kalabisan na bumili kayo ng tire pressure, no? Mura lang to. Ito, nabili ko lang to sa online. Siguro ang masasabi ko sa tire pressure, as long as it's working properly and as long as you use it all the time. Itong tire pressure gauge na to, ito lang yung gagamitin ko sa motor ko. Ibig sabihin, consistent yung measurement na makukuha ko. Okay? Yan, i-on ko lang siya, tapos check natin yung tire pressure. And then, another thing is, makikita nyo sa kabila, meron akong, tire pump. Nabili ko lang sa Ace Hardware. Mura lang naman yun. Hindi naman yun kalabisan na. Siguro nakakabili tayo ng mga kung ano-anong mga bagay na pang display lang sa motor na wala namang kwenta. Bumili tayo ng mga bagay na merong kwenta. Okay, let's get 6 minutes na. Let's go to the video. I'll check the tire pressures. Time lapse na lang natin. Okay, so just a few tips, additional tips. Itong XSR 900, oh, by the way, sorry. Okay, yung 400NK ko, naset ko na. 34 PSI front, 34 PSI rear. Walang problema. Medyo sumabit nga lang yung aking pump. So, sa tingin ko,
dapat ko i-check yun kung bakit sumasabit. But anyway, itong XSR 900, like I said, 2 months nung last time ko itong na-check. Ang nilagay ko dito is 34. So right now, itong rear is 33.5. So nawalan siya ng 0.5 PSI, which is, it's normal. It's not bad. That's okay. Now yung front is now 32 PSI. So nawalan siya ng 2 PSI. And there's a difference, and ito, sa akin na lang to based on my experience. Wala akong scientific proof, wala akong nare-research patungkol dito, but there is a scientific explanation. Yung front kasi, tingnan natin. Yung kasing front ay nakalapat sa semento. So merong pressure dun sa gulong. Okay? So sabi ko nga sa inyo, itong rubber, meron siyang yung characteristic na it is porous. Meron siyang maliliit na butas. Ganoon talaga ang rubber. Hindi siya completely yung parang walang yung porous na yon, porous surface. Ibig sabihin may mga butas na maliliit. So yun, yung front tire, dahil merong pressure sa kanya, merong pumipiga dun sa gulong at nagli-leak yung tire pressure over time. And yan, in a matter of 2 months na walang checking, yung 34 PSI naging 32 PSI. Pero ito, 34 PSI ngayon, 33.5 lang. Which is 0.5 lang ang binawas kasi nakaangat siya palagi sa paddock stand. Another thing is nga pala, if you're going to check tire pressures in the morning and mas mababa siya ng let's say 0.5 PSI, okay lang yan kasi malamig talaga eh. So, yung tire pressure or yung pressure, meron siyang relasyon o naapektuhan siya ng temperature. Okay, just another added na lang FYI. So that's it. Ito na lang siguro tire pressure gauge at saka simpleng tire pump. Pwede na. This will help you to become BSR. Yung better, safer riders. Ito yung tools na kailangan natin to check and adjust the tire pressures. Tapos syempre yung knowledge natin na napakahalaga ng tire pressures. Marami na akong ginawang videos tungkol sa tire pressures. Actually, ang Man Cannot Ride, merong 1,500 plus videos na. So, mas marami pa akong videos kaysa sa subscribers. Okay, so, napakarami kong videos. Hanapin nyo na lang. But, for 2024, we will continue to keep doing more videos na merong kaugnayan sa KSA. Yan, knowledge, skills, and attitude. Again, tire pressures, napakahalaga. Check it when it's cold. Set it to 34. Kung ikaw ay big bike rider na merong 110 minimum front, 140 minimum rear. Ito, this is 180. 34 PSI. Both. All around riding. Good starting point. At saka ko ituturo sa inyo kung paano siya lalaruin. Depende sa kung ano yung riding na ginagawa natin. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.